So ating pag-aaralan sa umagang ito, pagpatuloy lang po natin ang sulat ni Pablo sa mga taga-Corinto sa 1 Corinthians chapter 2. So yung makikita natin sa mapa mula sa New Corinth, nakalagay sa isang daanan ng mga barko. So ito po isang commercial site, kaya mayaman itong lugar ng Corinto. Marami siya yung pamunahing lungsod ng probinsya ng Achaia. So sila po ay sa unang talata, sabi ni Pablo, "And I, brethren, when I came to you, did not come with excellence of speech or of wisdom, declaring to you the testimony of God." So ito po ay isang talata na mahalaga na makita natin pag nakakaral tayo kanya. So sinasabi ni Pablo, siya pumunta roon na wala siyang kagalingan ng kanyang pananalita. Yung sabi niya. Yung salita kagalingan ng pananalita, ang ibig sabihin, superiority or preeminence. Magaling magsalita kanya. Hindi siya dumating sa ganong klaseng kaisipan. Na ang kanyang emphasis ay doon sa kanyang karunungan na siya magsasalita. Yung salitang speech o logos o word, ito yung nagpapakilalang paraan ng kanyang pananalita kanya. Dito natin makikita yung mga Grego, iba-iba sila sa mga aral. Yung mga marunong na Grego, katulad din ng mga marunong na tao sa panahon natin ngayon. Pag sila nagsasalita, sila with full confidence na nagboboto sa kayabangan. Hindi ka si Pablo kanya. So, pag tayo nangangaral, yung karunungan na sinasabi rito, hindi yung karunungan ng tao. Hindi siya pumunta ro para ituro niya ang karunungan ng mga tao. At ang konteksto nito, sinasa Corinto. So ang mga Grego, lalo po sa Athens, sila po ay well-known sa mga filosofiya, karunungan ng mga tao. Ang kailang para pagang interest ay pagdidiscover ng panibagong karunungan. Ganyan. Pero nang siya pumunta roon, sabi ni Pablo, hindi siya karunungan ng mga tao, yun ang sabi niya. So yung pong pangangaral o yung pagmamatwid ng isang mangangaral ay hindi doon sa kanyang kagalingan ng pananalita o kanyang sariling karunungan kanya. Hindi ganoon ang mangangaral. Ang pangangaral ay doon sa punto na ini-emphasize natin ang aral ng ating Panginoon. Hindi para maipakita na ikaw ay magaling magsalita, o ikay mayroong karunungan ng tao o sa kagalingan ng iyong pangangaral. Hindi ganun ang paraan ng pagpunta noon ni Pablo kanya. So, yung pinangalan ko niya ay ang karunungan ng Diyos. So, isang declaring kanya. Alam po natin ang kahulugan noon. Ipinapakayag mo. So, ito po ay may kaunayan sa pag tayo nangangaral, ipinapahayag mo. Parang ina-announce o parang kayo tagapagbigay ng balita. So, yun ang ginawa ni Pablo sa Corinto, ipinahayag, nagpapahayag siya kanya. Pinapahayag niya. Ang kanya ipinahayag ay ang Ebanghelyo na yung katotohanan na si Kristo namatay sa krus at siya nailibing at siya nabuhay na maguling. Dahil po ang point ng ating kaligtasan. Doon sa Una Corinto, chapter 15, verse 1 and 2. Ito ang pangunahing katotohanan ng Ebanghelyo. In other words, kung di nangyari ito, yung ibang aral na tinuturo natin, walang halaga. So, ibang mga aral nating itinuturo ay mahalaga dahil sa katotohanan ito. Ngayon, mga kapatid, ipinaalala ko sa inyo ang mga magandang balita na ipinag-aaral ko sa inyo. So, sabi niya, pinapaalala. Hindi siya nakalimutan na nila, pero gusto lang ipaalala. Na inyong nang tinanggap, na siya naman inyong pinaninindigan. Na sa pamagitan nito kayo maligtas, kung matatag ninyo itong panghawakan, maliban kayo na sumampalataya na walang kabuluhan. Hindi lahat ng mga Kristiyano ay sumampalataya talaga. Hindi siya yung iba sa atin, hindi talaga sumasampalataya. Nabautisman sila, hindi sumasampalataya. Yan ang ibig sabihin ng sumampalataya na walang kabuluhan. So ang sentro ng ating kaligtasan ay sa katotohanan si Kristo ay namatay,
na ilibing at tabuhin ng maguli. Ganyan. Yung siya testimony, pag sinabi yung testimony, pag ikaw po ay nasa korte, kayo nagpapahayag ng isang bagay na totoo. Yung testimony yun. Kaya nga pag kayo nagpahayag ng mali, may kaso ka sa korte, ay lalong ipahayag mo kung ano yung totoo. Ganyan. At ang testimony ng Diyos, yung pagpapahayag ng kanyang katotohanan, ay walang iba kundi ng Ebanghelyo. Yan ang testimony ng Diyos. Hindi siya nagsasalita ng diretso sa atin. Gumamit siya ng mga tao para maipahayag niya ang kanyang katotohanan. At ito yung unang naipahayag sa pamagitan ng banal na Espiritu. Ito ang hindi naintindihan ng ibang mga sakay ng pananampalataya. Ang gawain ng Espiritu Santo tapos na. Ang kanyang primary gawain ay ipahayag at patunayan ang katotohanan. At ito na isulat, binabasa na natin. So, hindi na tapos na kanyang gawain. So, itong testimony ng Diyos, ito yung plano ng Diyos. Bago pa siya naglalaan ng mga bagay, bago pa tayo nilalang ng Diyos, nandutungo niya yung plano yun. Yun ang karunungan ng Diyos. Hindi katulad sa ating karunungan. Ang ating karunungan ay limitado lang. Doon sa mga bagay na nalalaman natin, doon sa mga bagay na meron tayong katibayan. At wala, hindi totoo. Walang katibayan o mga bagay tungkol sa isang bagay. Yung plano ng Diyos, yung pagliligtas sa atin, nandun na yun, bago pa naglalang ang Diyos. Sabihin, nakikita na niya yung mga bagay na maaaring mangyari. Kailangan natin isipin, ang Diyos, hindi siya lahat ng pagkakatakikialam siya. Pwede yan tingnan ng mga bagay na mangyayari sa panginaharap na wala sa kaugnayan. Yun ang Diyos lamang ang gawa nun, hindi natin magagawa yun. So pag tinignan ng Diyos sa mga bagay na mangyayari sa panginaharap, wala sa kaugnayan doon. Yun ang gagawin ng tao na doon sa panahon na yun. Halimbawa, yung pangalan ni Cyrus. Bakit nalaman ng Diyos ng pangalan ni Cyrus? Hindi siya nagbigay ng pangalan yun. Yan ang ibinigay ng mga magulang ni Cyrus. So tumingin ng Diyos sa panahon na yun, at ang pangalan na ibinigay si Cyrus. Wala siyang kaugnayan doon. So itong plano ng Diyos, mula pa nung una, bago nang maglalag, ito isang misteryo. Pag sinabi natin mystery, sa atin kasi ay magkakulungan ng mystery. Pagka nagbabasa tayo ng mystery nobela, parang hindi mo maintindihan, gano'n. Pero sa Biblia, mystery, ito'y nakatago. Pag ito'y mystery, ito isang bagay na nakatago. Dahil nakatago, hindi mo alam. Kaya nagiging mystery. Kaya pero ito'y naipahayag na. Kaya hindi na siya mystery. Dahil naipahayag natin ng banal na Espiritu, yan ang testimony ng Diyos. In other words, ito ang pinapangaral ni Pablo nang pumunta siya sa Corinto. So pag tayo nangangaral, yun lang ang pinapangaral mo. Hindi mo pinapangaral yung sariling kaisipan o yung sariling karunungan. Hindi yun. Kundi ang ipinapayag lamang ng Diyos sa kanyang banal na kasulatan. Sinasabi ni Pablo yun, yun ang aking ipinahayag kanya. So ito sabi niya sa ikalawang talata, "For I determined not to know anything among you." Sabihin, wala na akong ibang bagay na ipapaalam sa inyo. Sabihin, maliban, except Jesus Christ and Him crucified. I was with you in weakness, in fear, and in much trembling. Ito pinakikita natin, pinakikita ni Pablo, si tao lang. Lahat ng mga tao sa Biblia, magmula tayo kay Abraham, etc., ng mga tapat ng tao, sila yung tao lang. Kamali rin sila. O rin si Abraham, na sinasabi naman ng lahat ng sumasampalataya, 2 beses siya nagsinungaling. Na natatakot siyang patayin dahil sa kanyang asawa na maganda. Magpapatayin ng bahid sa iyo kanya. So nagsinungaling siya ng 2 beses. So dito sabi ni Pablo, I was with you in weakness, in fear, and in much trembling. So doon sa unang bahagi, yan ang kanyang, pag sinabing determination, yun lang kanyang gagawin. Wala na siyang ibang ituturo maliban yung kanya. Ngayon, intindihin po natin, except Jesus Christ and Him crucified, yun po yung sinekdoke. Ito po yung figure of speech na minsan, ang isang bahagi ang ginabanggit, pero tinutukoy yung kabuuan. Meron din kabaligtaran. Binabanggit yung kabuuan, pero tinutukoy yung bahagi nyo. Pero dito sa pagkakataon na ito,
tinutukoy yung bahagi para may pakilala yung buong kabuuan. So yung Jesus Christ and Him crucified, ito'y tumutukoy sa buong Ebanghelyo niya. Kailangan natin unawain na yung Ebanghelyo ay ang buong bagong tipan. Yung buong doktrina ni Kristo ay ng Ebanghelyo. Yan lang kanyang gusto kong ituro sa inyo. Wala nang iba. Kaya pag mayroong nagtuturo sa atin, na ibang tinuturo niya, hindi Ebanghelyo, hindi natin siya pwede paniwalaan. Ang paniniwalaan lang natin kung ang tinuturo niya ay ang buong katotohanan. Yun ang paniniwalaan natin. Tingnan po natin dito. Bilang katunayan, sa sinabi natin ito'y sinekto kay kanya. So the eunuch answered Philip and said, I ask you, of whom does the prophet say this? Of himself or of some other man? Ito'y tumutukoy sa bagay na Isaiah. Then Philip opened his mouth and beginning at the scripture, preached Jesus to him. Tingnan niya, pinangalan si Jesus sa kanya. So maaaring isipin natin, ipinangalan niya ang katawan ni Kristo. Si Kristo ang pinangalan. Now as they went down to the road, they came to some water, and the eunuch said, see, here is water, what hinders me from being baptized? So yung salitang Jesus, ito'y tumutukoy sa buong aral ng ating Panginoon. At sa pagkakataon na ito, dahil sa yung eunuch hindi pa Kristiyano, yung bahagi ng Ebanghelyo para kayo maging Kristiyano. So well, binanggit na bautismo na ipinangaral si Felipe, pero bakit necessary inference? Paano nalaman ng eunuch ang bautismo? Hindi naman siguro niya inuhula yun. So habang itinuturo si Jesus kanya, itinuturo ang bautismo. So yung Jesus, ito'y tumutukoy doon sa kabuuan, nangaral, pero yung bautismo ay bahagi no, kanya. So po yung sinekto kay. Baliktad lang. Yung bautismo ay bahagi kapag ipinagala mo si Jesus. Kaya hindi totoo yung sinasabi ng born again, mga charismatic, ipagala mo si Jesus lang. Huwag yung church, huwag yung baptism, hindi totoo yun. Pag ipinagala mo si Jesus, kahit kasama lang siya. Ituturo mo kanya iglesia na kanya itinayo, ituturo mo rin para ng kaligtasan, bahagi ng bautismo na. So yun siya kalimbawa ng sinasabi natin sinekta kay. You know, say, Acts chapter 8, verse 5, anong day? Then Philip went down to the city of Samaria and preached Christ to them. Dito, Jesus to Christ. Anong pagkakaiba? Yung Jesus yan ang pangalan niya. Nang ibig sabihin ay Savior at tagapagligtas. Yung Christ, yun ang kanyang titulo. Siya ang pinili, the Anointed One. Ang ibig sabihin ng Christ, the Anointed One. So pag pinagsama yung dalawa, Jesus Christ, ang ibig sabihin, the Anointed Savior. Yan pangalan niya. Sa verse 12, nung ipinangalan niya si Kristo, ano pang ipinangalan niya? Sa verse 12, but when they believed, Philip, as he preached the things concerning the kingdom of God, in the name of Jesus Christ, both men and women were baptized. So yung pangangalan sa kaharian at sa autoridad ng Panginoon ay kasama pag ipinangalan si Kristo. So ito isang isinekto kay. Ito sinasabi ni Pablo, binabangkit lang yung Jesus Christ and Him crucified, tinutukoy yung kabuuan ng aral ng ating Panginoon. Hindi ibig sabihin na itinuturo lang niya, ipinako si Kristo sa krus. Hindi lang itinuturo niya. Ito tumutukoy sa kabuuan ng aral ng ating Panginoon para sa 2 John 9, the doctrine of Christ. Kanya. Yan ang itinuturo ni Pablo sa Corinto. So, yung ibig sabihin lang ni Pablo, ito lamang ang dapat yung paniwalaan. Kung ano ang aral ng ating Panginoon, yun lamang ang dapat yung paniwalaan. So, pag hindi aral ng Panginoon, hindi natin pwedeng paniwalaan. Sa namang larangan ng bahagi ng ating pananampalataya, hindi mo pwedeng paniwalaan kung hindi ito aral ng ating Panginoon. Pagka pinipilit natin ang ating paniniwala na taliwas sa kalooban ng Panginoon, hindi ka maliligtas. Kailangan nyo lang itinuturo ng Panginoon ang dapat nating paniwalaan. Yun lamang ang pinuro ni Pablo sa mga taga-Korinto at binibigyan ng diin. Yun lang ang paniwalaan nyo kanya para kayo magkaroon ng kaligtasan. Pagka binago natin, problema yun. Sa Galatians chapter 1 verse 8, pag nangaral ka ng ibang ebanghelyo, hindi lamang ikaw ay hindi maliligtas, pati nakinig sa'yo, hindi rin maliligtas.
Pero itong responsibilidad na nagtuturo, kailangan ituro natin yung katotohanan. Otherwise, ikaw ay susumpain. Hindi ka maliligtas. Kaya nakakatakot magturo ng ibang aral. Sabi ni Pablo sa Galatians 1:8, but even if we, kasama na si Pablo kanya, or an angel from heaven, kahit anghel pa kanya, preach any other gospel to you than what we have preached to you, let him be accursed. Kaya ang pinakamadaling madakip yung maling aral. Sabihin mo lang sa kanila, yung mga itinuro ni Pablo, yun di ba pinaniwalaan niyo? Dahil itinuro lang ni Pablo, Ebanghelyo. Yun di ba pinaniniwalaan niyo? Pag hindi, hindi ka natin paniniwalaan, kanya. Dahil yun ay ibang Ebanghelyo. Ito ang Ebanghelyo yung itinuro ni Pablo sa 1 Corinthians 15, verse 1 to, binasa natin kanina, na si Kristo ay namatay, nabuhay tayo, at namatay, hindi taboy na maguli. Pag yun ang pinaniwalaan kanya, yun ang past which I preached to you, which also you received, past tense yun. So may bahagi ng Ebanghelyo na nangyari na. Pero may bahagi na hindi rin. Yung system, yung pininindigan nyo. So yung bahagi ng Ebanghelyo na dapat panindigan at patuloy na panindigan ng isang Kristiyano. But there is a condition by which also you are saved if you hold fast the word that I preached to you. Kailangan natin panghawakan yung salita na ipinangalan ni Pablo unless you believe in me. Kung hindi sumampalataya tayo walang kapuluan, hindi tayo maliligtas. So pansinin nyo ang emphasis ni Apostle kung wala sa sarili niya. Kapag ka mali ang itinuturo ng sino man, ang magiging emphasis niya ay kagalingan ng kanyang pananalita. Kasi wala ka ng ibang pwedeng ma-impress sa kanya, hindi tama yung aral niya, kundi sa magaling ng pananalita. Yan ang ginagawa ng mga bulang tagapagturo. Si Pablo, hindi sarili niya yung emphasis niya, kundi ang ating Panginoon at ang aral niya. Kanya yun lang ang ituturo sa amin ni Apostle Paul. Sa inyo, wala nang ibang bagay na ituturo. Ito ang tignan natin. I was with you in weakness, in fear, and in much trembling. Ito'y taliwas sa iniisip natin kay Pablo, na very confident, hindi siya natatakot, hindi siya gano'n. Nung siya pumunta sa Corinth, yun ang kanyang kalagayan. Siya ay may kahinaan, siya natatakot, at siya lubang nanginginig kanya. Yun ang kanyang sitwasyon. Bakit? Dahil ang lugar na pupuntahan niya inaiba. Kung tayo po'y pupunta, halimbawa, pupunta ka sa isang lugar na rural, walang problema yun. Hindi ka matatakot doon, di ba? Pero kung pupunta ka sa isang lugar na syudad, at ang kakausapin mo yung mga matataas na tao, ibang usapan yun. Yun ang kalagay ni Apostle Paul. Dahil yung mga Grecian philosophers, yun yung mga mayayabang na tao. Dahil tingin nila sila marunong at pinagagalingan ng karunungan. So they are very confident doon sa kanilang pangananalita na ito'y malapit sa kayabangan. Ganoon talaga yung mga marunong na tao. Pag nakikipag-usap tayo sa mga marunong na tao, hindi mo aasahan sila magpagkumabahan. Lalo kung alam niya mas magaling siya sa'yo. Siya magsasalita na siya may kataasan in reference sa'yo. So, yan ang mga attributes ng mga Greek philosophers. At si Pablo, baliktad siya doon. Hindi siya gano'n. Dahil, pag gano'n siya, ang iisipin lang ng mga Grego ay isang bagong karunungan lang yan kanya. So, si Pablo, hindi siya gano'n. Doon po sa 2 Corinthians chapter 10, verse 10, ang kritisismo nila kay Pablo, magaling siya magsulat. Magaling siya magsulat si Pablo. Talagang gagamitin mo mag-isip mo para maunawaan mo ang kanyang sinasabi. Pero yung pananalita niya kanya ay mahina. So, in other words, kung ito man ay totoo, ibig sabihin, yung kanyang, may mga tao, pagpasok pa lang sa loob ng silid, may impress ka na, di ba? May mga tao ano. May mga tao naman na papasok siya, hindi mo siya papasilid. Ganon si Pablo.
Hindi siya, pag pumasok siya sa isang lugar, hindi siya napapansin. Dahil ang kanyang presence ay mahina at ang kanyang pananalita rin ay mahina. So hindi siya yung tao na very confident na makikita natin. So ang nakikita natin dito, si Pablo ay natatakot sa Korinto. Hindi siya ibang lugar na pinuntahan niya. May dahilan bakit siya natatakot doon. Dahil sabi niya, yun ang kanyang kalagay sa Korinto. Kaya nga, dahil sa ganitong damdamin ni Pablo, nagpakita sa kanya ang Panginoon. Maaaring mayroong mga tao na labang kay Pablo, tandaan natin, si Pablo ay dating Udyo, na may mataas ang kalagayan sa lipunan ng Udyo, siya yung pamunahing kalaban ng mga Kristiyano. Nagpinapatay ng mga Kristiyano, di ba? So maaaring may mga maraming Udyo doon sa Korinto, kaya natatakot si Pablo. Dito sa Acts chapter 18, 9-10, nagpakita ang Panginoon sa kanya. Sa isang pangitain o vision, para matanggal yun. Sabi po natin. Dito sa Acts chapter 18, 9-10. So, hindi Pablo, hindi siya Superman. Katulad lang natin siya. Natatakot din siya. Nawawala ng confidence minsan. Isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo, sa isang pangitain, huwag kang matakot kanya eh. Kaya sabi niya, natatakot siya eh. Huwag kang matakot kanya. Walang taong gagalaw sa iyo pag saktan ka. Sapagkat marami akong tao sa lusod na ito. In other words, ang ibig sabihin ng Panginoon, maraming mga tao doon sa Corinth ang handang maniwala kanya sa Ebanghelyo. At siya'y nanatili roon ng 1 taon, 6 na buwan, na itinuturo sa kanilang salita ng Diyos. So, doon lang nagkaroon siya ng lakas ng loob para mangaral dahil sa salita ng Diyos sa kanya. Nakikita niya marahil yung magnitude ng kanyang gawain doon. Pakinalahan niya ng Corinth ay isang lugar na mayaman. Siyempre, pag ang isang lugar ay mayaman, maraming mga tao marunong doon. Matataas sa lipunan. So, nakikita niya yung kahirapan ng kanyang gawain na maaaring hindi siya magtatagumpay doon. Yun ang takot niya. Pag ang isang mangaral, siya'y magsimula sa isang gawain, nakakatakot na lang yun. Hindi mo lang, hindi ka magtatagumpay o hindi ka magtatagumpay. So, nung pumunta si Pablo sa Corinth, yun ang damdamin niya, siya natatakot. Sabi niya, in weakness, in fear, and much trembling. Natatakot siya. Siguro yung sinabi ng Panginoon sa kanya, natatakot siya dahil may maraming mga Hudyo doon na maaaring manakit at pumunta kay Pablo. Sabi ng Diyos, huwag ka mag-alala kanya. So, sino natili doon ng mahabang panahon? Dito po sa talatang ito, ang pangangaral, ang kapangyarihan ng pangangaral, wala sa tao. Sa rhetorical art, ang kagalingan ng pananalita o karunungan ayon sa sanglibutan. Hindi yun ang paraan. Hindi ibig sabihin, pag tayo po ay nangangaral, tayo ay nagpe-persuade. Kinukumbisi mo yung tao. Pero hindi mo ginagamit ang basically kagalingan ng iyong pananalita, yung karunungan mo, kundi ang bagay ng ating Panginoon. May mga mangaral na ang emphasis nila ay sa presentation ng mensahe kaysa doon sa nilalaman. Kaya nga po itong mga katito, itong PowerPoint, minsan matutugso ka na emphasis mo kagalingan mo ng presentation ng PowerPoint kaysa doon sa nilalaman. Ito ay isang paraan lang. Sabihin, pwede tayo mangaral na may PowerPoint, pwede tayo mangaral na walang PowerPoint. Ang emphasis natin, nandun sa nilalaman. Ano bang nilalaman? Yun ang katotohanan. So, yun ang sinasabi ni Pablo rito. Hindi siya gumagamit na ganung paraan na gagamitin niya yung tingnan natin. Yung mga aral, hindi sa salesman. Ang mga salesman, di ba sa mga aral? Yung mga salesman, gagamitin nila lahat ng trick na alam nila para bumili ka. Magsisinungaling pa nga yun. Pero yung mga aral, hindi.
Hindi gagamitin nyo. Gagamitin laging yung Ebanghelyo. Mayroong paraan ng pangangaral. Pero sa paraan na gano'n, yun ang sinasabi ni Pablo. 20%, hindi yung paraan ang mahalaga eh. Iba-ibang paraan. Ang mahalaga yung nilalaman. Yung ba'y totoo? Hindi. Kasi gano'ng kagaling ang presentation, kung hindi ito totoo, hindi ka naman liligtas. Minsan may mga kapatid, hindi kagalingan sa presentation ng kailang mensahe. Pero kung ang tinutuloy totoo, may epekto pa rin yun. Kung maniniwala ang tao, may liligtas pa rin siya. Hindi dito po sa 2 Corinthians 5:11, basahin natin yun. Yaman nalalaman ang takot sa Panginoon, hindi hikayat namin ang mga tao kanya. So nahihikayat ka pa rin. Pero ginagayat yung paraan ay yung katotohanan. Ngunit kami ahayag sa Diyos at ako'y umaasa na kami ahayag din sa inyong mga budhi. Kilala niyo kami kanya. Kilala kami ng Diyos. Kung ano ang aming lain at intensyon, umaasa kami, kilala rin niyo kami kanya. Na ang aming lain, maligtas kayo. So, hinihikayat mo yung tao. Pero ang pangihikayat mo ay sa katotohanan. Yung makikita. May mga salesman. Yung salesman gagamitin lahat ng presentation kahit mag-shisto nga para bumili kayo sa kanya eh. Hindi gano'n. Hindi natin pinipilit yung tao, pero inihikayat natin siya. Magkaiba yun. Inihikayat mo siya, paliwanag mo, ang katibayan ng Ebanghelyo, para maniwala siya. Pero hindi mo siya pinipili. Kung ayaw niya, wala tayong magagawa. Yan ang kanyang desisyon. Yung salesman, pipilitin ka niya eh. Para bumili nga. Hindi gano'n ang paraan ng pangangaral. Mahalaga yung mensahe. Yun ang in-emphasize ni Apostle Paul, yung mensahe ng Ebanghelyo. Bakit? Pag tayo po yung maasa sa kagalingan ng nagsasalita, at hindi sa nilalaman ng kanyang sinasabi, nasaan ang iyong pananampalataya? Ang pananampalataya nasa karunungan ng tao yun, at hindi sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya kung ikukumpara ninyo yung mga pastor ng mga denominasyon at yung mga maaral ng Ebanghelyo, malayo. Ang emphasis ng mga ngayon ay yung presentation. Gano'ng kagaling ang impression nila sa nakikinig. Sa maaral, ang kanyang presentation ay kung paano kanya paniniwalaan at ikayatin sa salita ng Diyos. Magkaiba sila. Sabi nga po rito, that your faith should not be in the wisdom of men, but in the power of God. Ganyan. Hindi tayo tumitingin sa kagaling nagsasalita. Titingnan natin kung ano sinasabi niya. Minsan mga kapatid, kahit kapatid natin, mapagpatawa yung mga harap, gusto-gusto nila. Sabi ng isang kapatid natin dito na wala na ngayon, nasa Quezon na. Sabi niya, ang pangangaral, hindi pagpapatawa kanya. Totoo yun. It's a serious business. Pagligtas tayo ng kaluluwa. Yung mga pastor ng denominasyon, more sila sa pagpapatawa at entertainment. Kasi wala na silang ibibigay. Wala naman silang katotohanan eh. So, para ba yan, naglalagay sila ng talakbong at makita nila yung kagalingan nung nagsasalita. Pero sabi rito ni Pablo, tayo maasa sa kapangyarihan ng Diyos. Tandaan natin, ang pananampalataya ay nasa isipan. Kaya hindi tayo gumagamit ng emotional approach para kahit yung tao. Hindi. Ginagamit natin yung kaisipan niya. Muna-muna, yung kaisipan niya, magpakita tayo ng evidence. Afterwards, pwede ka gumamit ng persuasion. Pero ipapakita muna natin yung katibayan. Pagka pinapalitan mo kaisipan ng tao, ay ang pinakikita mong katibayan. Siyempre, hindi ba siya maniniwala sa'yo kung walang katibayan? Walang evidence. Beyond reasonable doubt. Di ba? So, yung pananampalataya, yan ang response sa pangangaral ng Ebanghelyo. Yun ang kapangyarihan ng Diyos. Binasa na natin yung Galatians chapter 1:6-8. Hindi tayo pwede mahal ng Ebanghelyo, maliban doon sa ipinangaral. Sa Romans 10:7, sinasabi sa atin ng pananampalataya ay nanggagaling sa pagkikinig at sa pagkikinig ng salita ng Diyos. In other words, hindi ka pwede sumampalataya o hindi ka nakinig. Kaya pag sarado ang kaisipan ng tao, hindi siya maniligtas. Kasi hindi siya maniniwala. Pero pagka binuksan mo ang kaisipan mo at nakinig ka sa salita ng Diyos, hindi lang makinig yun eh. Hindi lang makinig yun, kundi makinig at kayo naniwala
ikaw ay maliligtas. Kung ating paniniwala naman ay hindi katotohanan, hindi rin tayo maliligtas. So, ang kapagaran ng Diyos lang magligtas sa atin. Ang kanyang ebanghelyo. So, 2 John 9, ating babasahin, hanggang 11, ang sino mang lumalampas at hindi na nanatili sa ni Kristo ay hindi kinoroon ng Diyos. Pag tayo umalis, tayo nanatili sa ni Kristo, wala ang Diyos sa atin. Ang nanatili sa aray, kinoroon ng Ama at gayon din ng Anak. Kung sa inyo'y dumating ang sino man at hindi dalang araw na ito, huwag niyo tanggapin sa inyong bahay at huwag niyo siyang batiin sapagkat yung bumabati sa kanya ay nakikibahagi sa kanyang masasamang gawa. So, hindi ka pwede lumabas, hindi ka rin pwede mangalang iba, at hindi mo siya pwede tanggapin pag siya nangangalang ng mali kanya. So, ang ating pananampalataya, wala sa tao, kundi nasa kapangyarihan ng Diyos, nasa Ebanghelyo ang kaligtasan. Yan ang ating pinaniniwalaan. Kaya pagka tayo pinaalis natin ang ating emphasis doon sa mensahe at ilalagay natin sa nangangaral, mali yun. Tayo nakikinig sa isang mangaral, hindi mo pang ma-impress na mangaral. Hindi intention mo yun. Ikaw'y nakikinig sa mangaral para tignan mo ano sinasabi niya. Ito ba'y totoo o hindi? Yung makikita natin. So pag may nangangaral, yun tignan natin. Ano ba sinasabi niya? Ito ba'y totoo o hindi? Ganyan. Dahil kung hindi, pag pumunta tayo sa tao, ang emphasis natin, yun ang dahilan bakit sa Corinto, nagkaroon sila ng pagkababahagi. Ang emphasis nila ay wala doon sa mensahe, kundi sa mga ngaral. So, kailang loyalty, hindi kay Kristo, kundi sa mga mangaral. Pero ang loyalty na dapat na kay Kristo. At sa kanyang mensahe, yun ang sabi ni Pablo, ang ating pananampalataya ay nasa kapangyarihan ng Diyos sa Kanya. Yung binasa na po natin. So, kahit nagkano pa kagaling ang isang mangaral, hindi natin pwede paniwalaan. Gano'n ang ka-influensya at kagaling ang isang mangaral. Hindi yun ang basis ng ating pananampalataya. May maraming mga kapatid, hindi ko sila maintindihan. Sabi niya, magaling na mangaral yan, paniwalaan natin. Not necessarily. Magaling ka sa magsalita, mali naman siya nasabi niya. Hindi naman po pwede gano'n mga kapatid. Si Pedro ay nireview ni Pablo. Ay, hindi tayo naniniwala, si Pedro walang po. Kung si Pedro ay po, hindi pwede gawin ni Pablo yun. Tandaan natin, si Peter ay kasama doon sa original na apostol. Si Pablo hindi. Kaya maraming mga Kristiyano na hindi naniniwala si Pablo ay apostol, kailangan pa niyang patunayan from time to time na siya isang apostol. Hindi siya kasama sa original. Kasi natin, kung sa point of view ng mga tao, mababa siya, di ba? Hindi siya kasama sa 12 eh. Pero dito pinagwikaan niya si Pedro. Sabi, nagkakamali si Pedro. Kaya pinagwikaan ni Apostle Paul. So, wala sa tao yan. Nagkamali si Pedro. So, siya pinagwikaan ni Pablo. Ngunit nang dumating si Cephas, yun ay ibang pangalan, Pedro, sa Antioquia, sumalungat ako sa kanya ng mukhaan kanya. Sapagkat sinahatulan ng kasala. Bago namating ang ilan mula kay Santiago, dati siya nakikisal sa mga hintit. Alam ni Pedro yan, dahil sa Acts chapter 15, siya yung nagsalita na tinanggap rin kanya ng Diyos ang mga hintit sa hinding paraan. In others, kung paano nagtas tayo mga Hudyo sa Ebanghelyo, kaya hindi na mga hintit, siya pa nagsalita, no? So, nung wala pa yung mga Hudyo ng taga Jerusalem, nakikisala siya sa mga hintit. Ngunit nang sila'y dumating, siya yung murong at tumiwalay dahil natatakot sa pangkat ng pagtutuli. At ang ibang mga Hudyo ay nakisama sa kanya sa ganitong pagkukunwari. Kaya maging si Bernabe ay natangay ng kailang pagkukunwari. Pasinin natin, si Bernabe ay tapat na kapatid. Pero dahil sa ginawa ni Pedro, pati si Bernabe ay na-impluensya, nagawa ng di tama. So ito po ay isang bagay isipin po natin, pag kayo gumagawa dito, marami mga kapatid na ma-influensya sa'yo. Ngunit nang makita ko na hindi sila lumalakad ng matwid sa katotohanan ng Ebanghelyo, sinabi ko kay Cephas, sa harapan nilang lahat. Imagine yung gano'ng kahirap yung gagawin ni Pablo. Sa harapan nilang lahat, kasama si Pedro,
Kung ikaw na Hudyo, ay namumuhay gaya ng mahintin, at di gaya ng mga Hudyo, bakit ang pinipilit na mahintin na mamumuhay na gaya ng mga Hudyo kanya? Kung ikaw hindi mo magawa kanya yung pamumuhay gaya ng mga Hudyo, bakit niya pinipilit na mahintin na kanya na mamumuhay gaya ng mga Hudyo? So, hindi nyo kaya maging Hudyo kanya, lalo yung mahintin, huwag nyo pilitin kanya. So, yun ay pinawikaan ni Pablo. Si Pedro, dahil siya mali, makikita natin. So, hindi si Pedro na isang apostol ang basihan, kundi kanyang maling kaisipan. Dahil pinagwikaan siya ni Apostle Paul. Tingnan po ninyo rito. Si Pablo ang nangangaral sa isang apostol. At ang mga apostol, pag sila nangangaral, sila gumagawa ng himala para patunayan na kailangan araw ay totoo. So si Pablo nangangaral sa Berea, ganun ang ginawa niya. So nangangaral sa mga taga-Berea, gumawa siya ng himala at nakinig sila. Pero pasilin natin, automatic ba yan? Tandaan natin siya, Pablo ay isang apostol. Hindi ako isang apostol. Meron siya kapag gumawa ng himala, ako walang kapag gumawa ng himala. Pero ang attitude ng mga taga-Berea, bagamat tinanggap nila yung katotohanan, actually, tinanggap nila na may pananabik kanya. Hindi siya stoic na walang damdamin na tumatanggap. Ngayon, ang mga ito, higit na marangal kaysa sa mga taga-Thessalonica, sila yung mga Hudyo. Yung mga taga-Thessalonica, ang mga Hudyo, kung silang patayin si Pablo. Itong taga-Berea, hindi nila ginawa yun. Nakinig sila kay Pablo sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pananabik kanya. Bigyan yung attitude nila na sinisiyasat araw-araw ang magkasulatan kung tunay nga mga bagay nito. Si Pablo nangaral. Suguwa siya ng himala. Apostol yan eh. Tinanggap nila may pananabik, hindi sila may tuno. Tinignan pa rin nila kung ang tinuro nila ay sa kasulatan. Kailangan natin nanawain ito na yung kasulatan na sinasabi dito ay ang Old Testament. At si Pablo ay pinapakana si Kristo bilang Mesaya. Di ba? So yung mga hula ng pagdating ng Mesaya ay nasa Old Testament. So binabasa nila ang Old Testament para makita nila tunay nga ba tinuturo ni Pablo na si Jesus ay ang katuparan ng hula tungkol sa Mesaya sa Old Testament. Yan ang ginawa nila. So, anong ginawa nila? Araw-araw, sinisiyasat nila ang kasulatan. Pag binabasa natin ito, hindi ba dapat kayahin natin din sila? O, may nangangaral, tulad ko, Brother Raul, si Brother Joshua, etc. Hindi lang kayo basta nakikinig. Kailangan yung tignan kung ang sinasabi namin ito totoo hindi. Dahil may posibilidad na kami na magkamali. Kung nagkamali kami, hindi niya pinansin. Pati kami hindi maliligtas. Pati kami hindi maliligtas. So ito yung check and balance. May nangangaral, may nakikinig, at sinisiyasat nila kung ang ituturo tama o hindi. Tandaan natin, hindi po kasi sinabi ng nangangaral, totoo na yun. Kailangan pa rin natin tignan kung totoo o hindi. Yun ang kailang attitude. Dapat yung din ang attitude natin. Bigyan natin ng panahon ang salita ng Diyos. Ang mga tao ngayon, hindi ko maintindihan. Meron silang panahon sa ibang mga bagay na hindi naman mahalaga. Pwede mo silang maging option lang kung pwede mong gawin o hindi. Hindi ka mamamatay. Pero pag hindi natin pinag-aralan sa salita ng Diyos, mapaparusahan ka, hindi ka maliligtas. Kung bakit natin bibigyan ng halaga yung hindi mahalaga at pabayaan natin yung mahalaga, ay masama yun. Hindi ka utap, mali yung priority pagka gano'n. So ito mga taga-Berea, isang apostol na nangaral, gumalang yung mala, sinak pa rin nila. Yun ang sinasabi ni Pablo, hindi sa akin kanya, hindi sa tao, hindi sa kapangyarihan ng Diyos. Ang dapat ang ating pananampalataya ay masalig, o yung ating basis. So ang ating pananampalataya ay dapat ay nakatindig na mabuti sa salita ng Diyos. Yan lang ating paniniwala, wala ng iba. Kahit na meron tayong pagtitiwala sa isang kapatid, bilang isang uliran na dapat natin gayahin, ang pananampalataya pa rin natin ay nasa salita ng Diyos, hindi sa salita ng tao. May mga, nung kami namalaki, meron kaming example, idea bilang isang Christian, tao yun.
Nagkakamali siya. Pero ang ating pananampalataya dapat ay sa salita ng Diyos. Kahit anong pambagay natin ginagawa, dapat ay sa salita ng Diyos. Hindi sa tao ang ating karunungan. Ngayon, kapag nakita natin ang isang tao ay nangangaral mga bagay na wala sa kasulatan, hindi natin pwede sabihin, pagtiwala natin siya kasi magaling sa mga aral, hindi natin pwedeng gawin yun. Kaya pagka gano'n, nasa tao pa ng panataya mo. Tingnan niyo si Pedro. Siya isang apostol. Natural, magaling mga aral, apostol yun eh. Inspired by the Holy Spirit. Pero nagkamali siya, di ba? Pwede tayo magkamali. Si Pablo, kaya siya binigyan ng tinik sa laman. Dahil sa marami siya, pinakamaraming sinulat sa Bagong Tipan, ay meron siyang tendency magmalaki. Kaya binigyan siya ng tinik sa laman para kayo maging magpakababa, sabi ng Diyos. So lahat ng mga Kristiyano, meron tayong kahinaan, ganyan. Pwede tayo magkamali. Kaya hindi dapat ang ating panampalataya nasa tao. So, tingnan niyo sa ating mga Pilipino, ito napansin ko na. Pag Amerikano nagtuturo, automatic maniniwala sila. Hindi akong gano'n. Ang basihan ko ay salita ng Diyos. Wala akong pakialam kung ano pinanggalingan mo. Kaya ikay marunong, saan ka nag-aral, o magaling ka magsalita, o ikay kilala. Wala akong pakialam doon. Ang ating pinakikilaman ay yung katotohanan. Yun ang ating paniniwalaan. Sa Acts chapter 5, verse 29, ito yung pagkakato ng mga apostle, pinagawa na sila. Huwag niyong ipangaral, si Jesus ay nabuhay na maguli. Ganyan. Dahil nagkalat sila ng kasunungalingan, naninakaw lang yung katawan niya. So yun ang gustong ipaniwala sa mga tao na si Kristo, ang katawan niya, ninakaw lang. Kaya huwag niyong ipangaral kahit siya nabuhay na maguli. Pero sabi nila, sabi ni Pedro at mga apostle, mas maniniwala kami sa Diyos kaysa sa mga tao. Sabi po natin. Ngunit sumagot si Pedro at ang mga apostol, kailangan sa Diyos kami sumunod sa halip na sa mga tao. Dapat ganun lang natin kayo ito. Tayo susunod sa Diyos kaysa sa mga tao. Mali pala kung yung tao, ang pinapangalan niya ay katotohanan ng Diyos. Pero kung hindi, maniniwala tayo sa Diyos kaysa sa mga tao. Kailangan natin mag-ingat sa ating pinapakinggan. Dapat ang pakinggan lang natin, katotohanan lang. Kasi doon nakalagay ang ating kaligtasan. Once upon a time, meron tayong kapatid. Kaibigan ng isang kapatid. Naging Kristiyano na, baptize siya. Pero, nagpupunta siya sa mga Baptist. Nagkikipag-aaral siya. Hindi sabi namin, hindi ka namin pinagbabawalan sa gusto mong gawin. Kung gusto mo parang nila na rin kaalaman. Pero tandaan mo, Baptist yung mga yun. Meron sila maling aral. Baka darating ang araw, mawawala yung katotohanan at Baptist na yung pinaniniwalaan mo. O yun nga nangyari. So, balik siya sa atin dahil magaling daw silang magsalita, etc. Yung problema daw. Dapat ang pinakinggan natin yung katotohanan. May mga kapatid, sabi nila, nakikinig kami kay Soriano kasi magaling sa magturo. O magaling ka magturo, pero mali naman tinuturo niya. So ano mangyayari sa'yo? Kung ilalagay na sa pagkain, kung kinakain mo ay bawal sa iyong karamdaman, mangyayari sa'yo. Magkakasakit ka, di ba? Kung ang pinapasok mo sa katawan mo ay lason, magkakasakit ka. Pag yung pinapasok natin sa kaisipan na hindi katotohanan, magkakasakit ka rin sa iyong pananampalataya. Yun ang pananiwalaan mo. So yun ang sinasabi ni Pablo. Katotohanan lang ang magliligtas sa atin. Sabi ni Pablo, papanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo yung katotohanan. Yung siya ito papanalin, hiwalay mo sila kanya. Ang ibig siya papanalin, hiwalay mo sila sa kasalanan sa pamagitan ng katotohanan. Yun ang kahulugan no? Hindi yung banal na hindi ka nagkakasala. Ang salita ng banal, hindi bisa hindi ka nagkakamali. Ang ibig lang sabihin kayo naihiwalay, inihiwalay mo sa sarili mo sa pamumuhay sa kasalanan. Yun ang ibig sabihin ng pagkabanalin. Sa John chapter 8, verse 31, pagkatapos sinabi na Jesus sa mga Hudyong sumasampalataya sa Kanya, kung kayo mananatili, tingnan nyo, salita nito, pag manatili
Ano lang yan, bisanan lang. Manatili ka dyan. Ha? Pag sila ay mananatili, nagpapatuloy yun. Yun ang sinasabi na progression. Hindi ka uminto. In other words. Kung kayo mananatili sa aking salita, tunay nga kayo mga lagad ko. At niyong malalaman ang katotohanan at ang katotohanan papalaya sa inyo. Kahit saan lugar tayo pumunta, pumunta tayo sa pag-aaral, kala mo bagay? Pag tinaniwalaan natin kung ano yung totoo, magpapalaya sa iyo. Pag kayo naglalagay ng hindi katotohanan sa inyong sarili, mabigat yun. Pero pagka katotohanan magdadala sa iyo, magpapalaya sa iyo. Dito sa pagkakataon na ito, magpapalaya sa ating mga kasalanan. Kung ang pinag-uusapan ay mga bagay na kasalanan natin ginagawa, na hindi mo pinagsisisihan, dadalhin mo yun. Pag pinagsisihan mo yan, magpapalaya sa'yo, magagaan ng iyong kaisipan, di ba? Ganun ang importansya ng katotohanan. Yung mga pupunta sa korte at nagsisinungaling. Kung makakalusot ka sa judge, o totoo yun. Pero dadalhin mo sa buhay mo yun, ikaw nagsinungaling. Dadalhin mo yun. Hindi mo makakalimutan na ikaw nagsinungaling. Alam niyo yung kaso ng masakyan nung walang panahon, si Carmela something. Alam natin kung sino pumatay daw. Pero nakalusot yung pumatay. At may iba naman ang naging pinaratahan na nakalusot din. So, paano namatay kung walang pumatay? Kung palagay niyo yung pumatay doon, nakalaya na siya sa buti niya. Hindi habang buhay yung tao yun, nasa kanyang kaisipan, na siya pumatay sa mga tao yun. Hanggat hindi siya magsisi, ay hindi siya mapapalaya na doon. Kahit mamamatay siya doon. Kung totoo siya, makita natin. So, katotohanan ang dapat nating paniwalaan. Yung pinagkaligtasan ay ang katotohanan lang ng Diyos. Yun ang ating dapat paniwalaan. Wala nang iba. Otherwise, hindi na tayo maliligtas. Kaya malungkot isipin na yung mga maraming tao mabubuti, tapat, sa kailang pinaniniwalaan, pero mali pinaniniwalaan nila. Wala pa rin silang kaligtasan. Tayo naman maligtas. Nasa katotohanan tayo. Pero kailangan maging tapat din tayo, maging sincere sa ating pinaniniwalaan. Nasa katotohanan tayo. Yung isang bagay, pinangamahalaga yun. Kaya kailangan tayo mananatili. Maging tapat sa katotohanan Diyos. Tayo po nabubuhay sa isang, babasahin natin si David, nung pinatay na si Uriah, at nagkasala siya ng pangalan niya kay Bathsheba, nagsisi siya dito sa awit. Yun ang nagpalaya kay David. Dahil siyempre, tinanggap niya ang kanyang mabigat na pagkakasala. Basahin po natin. Maawa ka sa akin ng Diyos. Ayon sa iyong tapat na pag-ibig o pagmamahal. Ayon sa iyong sagalang kawaan, ay pawiin mo aking mga paglaban. Hugasan mong lubos, aking kasamahan, at inisin mo ko sa aking kasalanan, sapagkat aking nalalaman ang mga pagsuway ko, at ang aking kasalanan ay lagi nasa harapan ko. So alam mo ng tao yun. Laban sa iyo at sa iyo lamang ako nagkasala, at ang gawa ng kasamaan sa iyong paningin, upang ikaw ay maging ganap sa iyong pagkasalita, at walang dungi sa iyong paghato. Narito ko'y pinanganak sa kasamaan, at ipinaglihan ko na aking ina sa kasalanan. In other words, sabi ko, may pinanganak sa isang kasalanan sa kalibutan. So, by and large, tayo nakapalibot sa ganung kaparaanan. Pero may siya ng tawad sa Diyos, nung siya'y nagkasala, siya'y pinalaya ng Diyos. So, dapat ang ating paniwalaan ay katotohanan lang. Hindi siya ano pa man. Dahil ito ang magliligtas sa atin. So, ito po ating pag-aaral po sa umawapang ito.